Jr. ay nagdeklara na rin ng martial law bagamat walang formal na deklarasyon. Kasi kapag siya nagkaso, nagtanim kaso sa mga kaso na hindi po pwede magpiyansa, para bagang nag-martial law na rin. Kasi sa martial law, Yes. suspendido ang writ of habeas corpus, wala tayong sandata laban sa mga pag-aaresto na wala talagang basihan. Yan po nangyayari ngayon, no? Dahil kapag ikaw ay kinasuhan, tinanim kaso na walang bail, gaya ng human trafficking o di naman kaya ng plunder, talagang buwan na nga abutin bago ka makakuha ng piyansa sa Korte Suprema. At sa kaso ni Marcoleta, kung siya'y dudulog sa Korte Suprema, no, matatagalan din po ang proseso dahil ang proseso talaga ay kinakailangan dinggin ng lahat, no, bago magdesisyon ng Korte. Alam naman natin na bihira talaga na nagti-TRO ang Korte Suprema, lalong-lalo na dito sa mga petition for review, sa mga tanim kaso na wala namang legal na basihan. So, Maharlika, importante talaga ng taong bayan, lumabas na. Ito po, ang mitya ay si Marcoleta, pero ang punot dulo, kahirapan ng taong bayan. Hindi na kaya ng taong bayan ang paghihirap sa ilalim ng isang bangag. Correct, spokes, ano? Kanina nga, pinag-usapan namin. Actually, naka 5 oras na ako. Sabi ko, nasa na ba si Spokes? Sorry, alam ko tulog ka pa. Tulog Pero, dahil kami dito sa Europa, kakagising lang namin. Pero sa oo. totoo lang, tuwan-tuwa naman ako nung gumising ako. Sabi ko, this is the best news ever na lumabas na ang mga kapwa Actually, Pilipino natin. Oo. sinabi ko yan kanina. Nako, sabi ko, pag nagising ang Harry Roque, talagang sabi ko, ito ay ikakasiya niya. But yeah, hindi nga tayo nagkakamali dahil ngayong araw na ito, mga kababayan, ay nasorpresa ang Bangag Administration. Sabi ko nga, spokes, sa laki ng pondo ng Intel funds ng Bangag Administration, ay hindi nila na-intercept itong or surprise party or surprise rally. Kasi kanina, tinawag yan ng AFP na lightning rally daw yung nagaganap. So parang kidlat na Wow! bigla na lang tumama. Pinakamalaking lightning rally yan sa daigdig. Yan ay Yes, patunay na pati yung confidential funds, linalamo ng mga buwaya. Hindi po correct. ginagamit yan para sa intelligence gathering. Yan po ay binubulsa ng mga bangag at ng kanilang mga may bahay. Wala po silang kabusugan. Anong sabi ni Zaldico? Bukod sa 100 billion sa 25 billion galing sa infra, meron pa siyang smuggling ng agricultural products. No? Meron pa siyang Yes, monopoliya sa pag-angkat ng bigas, asukal. Meron pa siyang yung mga lumalabas na dati ng issue, di ba? Na bagamat ginawa niyang illegal ang mga pogo, pinagkukuhanan din ng pera ang mga pogo, di ba? At correct. may mga larawan pa nga nagpapakita na nung eleksyon napakadami nagbigay ng pera sa kanila galing sa pogo na sinisisi daw nila, no, at ginagawang mga sentro ng kriminalidad. Samantalang sa totoo lang naman, halos lahat naman yung mga Chinese companies na yan na pumasok, iisa lang ang pinupuntahan, isang building doon sa Makati kung nasaan ang law office ng isang Lisa Araneta Marcos, no? So lahat ng mga sinasabi nila mga criminal elements, nakapasok naman sa Pilipinas yan dahil merong magbigay ng mga legal services, no? Na dapat talagang tignan. Bagamat alam mo, yung listahan ng isang abogado ng mga kliyente, po pwedeng itago, no? Pero kapag talagang gusto natin malaman kung sino ang punot dulo ng kriminalidad dito, ng mga pumapasok ng mga dayuhan, dapat malaman natin kung ano yung mga kliyente yan. No? So dapat talaga maimbestigahan yan. At anyway, siguro kapag naging matagumpay na itong people power, magkakaroon talaga ng mga investigasyon para naman magkaroon ng katarungan. Ang Dapat. pagkakamali natin noong 1986, hindi natin kinulong ang kahit sino dyan sa Marcos at family na yan. Ngayon, lahat sila ikulong. Walang exception, lahat sila ikulong, 'di ba? Yes. Lahat nakasabwat ikulong. Alam mo kaninang binabanggit mo, no, about na nakatanggap sila ng Pogo money. Kanina pinakita ko rin 'yan ng tulog ka. Ito yung pictures, folks, naalala mo ba Yes. 'yan? Yes. O yan ang Naalala mo patunay, 'yan? 'di ba? Oo. Mm. Yan, oo. Oo, so Yan. yun yung mga patunay na itong Bangag Administration ay naguhugas kamay pero sila ang nakakatanggap, okay, ng mali-maletang pera even before pa umupo si Marcos Jr., right? During the campaign pa lang, yung mga pogo money na sinasabi niya na binabato sa mga opposition like you, ang totoo, sila talaga ang nakikinabang at sila ang nakakamkam ng pera.
Pero again, spokes, ang nakakatuwa dahil ngayong araw na ito, nasorpresa sila, hindi nila nabarikadahan ng EDSA. Kasi remember, nung 28 sa Pilipinas, 2 days ago, nagpadala sila ng 10,000 o bata-batalyon na mga polis na inakala nila na darating ang INC. Pero hindi nila alam, ngayong araw pala. So ang ginawa nila ngayon, spokes, although nagsalita ang police kanina, isa sa leader doon kanina, na wala daw silang magawa dahil para i-disperse ang mga tao dahil hindi na daw nila kaya dahil sa sobrang dami. So ang gagawin na lang daw nila, ipapatupad daw nila yung maximum tolerance at i-ensure, I hope, na walang masasaktan sa mga ralista, both parties. But ganun pa man, folks, an hour ago, ay talagang yung mga police ay inalarma na ng Bangag Administration na harangin yung mga buses from different provinces. Katulad dito, hinarang ng mga police ang 2 bus bahagi ng Cavitex na sinasakyan ng mga papunta sa pagtitipon. Ipakita lang natin saglit. Ito. Ayan. Pero mga pulis, naku po, huwag niyo na pong harangin ng kasaysayan. Sumama na kayo. Alam po namin na bagamat tinaas ni Tatay Digong ang inyong sweldo, dinoble, ramdam niyo rin ang kahirapan, bunsod ng korupsyon, bunsod ng kapalpakan sa pamamahala. Kaya mga pulis, sumuway na po kayo. Huwag na kayong sumunod sa mga illegal na order dahil ang karapatan po ng taong bayan para magtipon-tipon, para mapayapang iparating ang hinaing laban sa gobyerno, yan po ay garantsadong karapatan ng ating saligang batas, ng ating Bill of Rights. So sumama na po kayo dahil kayo po ay kabahagi ng mas malaking lipunan na nagdurusa dahil sa kapalpakan, kawalangyaan at kabangagan ng administrasyon nito. Correct. So, alam mo ang maganda dito sa pagtitipon ngayon, ang sabi nga ng ating mga kapatid sa INC, ang kanilang hashtag is "We Are One". So lahat welcome, police, police of course welcome. Muslim ka man, ano man ang iyong relihiyon, o wala kang relihiyon, lahat ay welcome para magsama-sama, para panindigan. Okay? At labanan talaga ang korupsyon. Dahil nga ang biktima ng korupsyon ay wala namang kulay. At wala rin namang religious group na pinipili. Lahat natatamaan. So napakaganda no, na nakita ko na actually spokes sa Liwasang Bonifacio may mga kapatid din tayo doon na dumating, mga Muslim brothers and sisters. At nabalitaan ko na may nag-comment kanina, I think alas dos na no, may get na sa Pilipinas. Last 3 na yata. Is it 3 na? So, parating na sila dyan o maybe nakarating na sila ngayon. So, lahat ng sektor, okay, ay dumadagsan ngayon. Sana manawagan din tayo, spokes, na syempre, gutom din yung mga tao, tubig, di ba? Yung may mga business, let's say, na you're willing to feed this kababayan natin, sana, magdala na rin po kayo ng pagkain, talagang bayanihan. Dali isa naman talaga ang laban natin. At yun na nga, nakikita naman ng taong bayan, even mahirap, mayaman, nakikita nila yung epekto ng isang bangag na Pangulo. So, napakaganda nitong simulain, pero ako nakikita ko dito, Smokes, dapat talaga masustain itong pagtitipon na ito, yung mga artist dyan na naninindigan laban sa korupsyon, pwede kayo maging part, mag-contribute din yung inyong mga talent, kumanta kayo dyan, mga ganun ba, para kahit pa paano maibsan yung pagod at kalungkutan ng taong bayan na nararanasan every single minute na ginagawa ng Bangag Administration na ito. Well, nananawagan din tayo lalong-lalo na sa mga Dilawan at Pinklawan. Unang-una po, ang pumatay po kay Ninoy Aquino, walang iba kundi ang pamilyang Marcos. Pinatay po nila si Ninoy Aquino dahil nagnanasa sila na mapatuloy ang pagluklok sa pangyarihan dahil sila po ay nagpapayaman sa pwesto. Sila po ay pumatay, dumukot, na-nurture, nagpakulong ng mga kalaban dahil ayaw nila ng kahit sino na tatayo at lalabanan ang kanilang administrasyon. Wala pong mabuting ginawa sa gobyerno ang mga Marcos family ng panahon ng
martial law. Ang panawagan ko po, kapag kayo po ay magpatuloy sa inyong pagsasanib puwersa sa Marcos Jr., hindi ba parang binaliwala nyo ang pagkabayani ni Ninoy Aquino? Hindi Correct. ba parang baliwala ang ginawa ninyo ni Cory Aquino na nanindigan bilang isang byuda na lumaban para sa katarungan? Hindi ba tayo magkakasama nung minsan na dahilan para maging OIC mayor nga itong si Rody Duterte, no? Dahil suportado niya sa Davao si Cory Aquino, suportado niya ang kahilingan ng katarungan para kay Ninoy Aquino. Ano ba ang ginawa ng Marcos Jr. sa kausa ng mga Aquino? Wala po. Sila ang pumatay kay Ninoy Aquino. Paano nyo maaatim ngayon na susuportahan ang pumatay dun sa iniidolo ninyo na nanindigan para sa demokrasya, para sa ating bayan, na nanindigan laban sa diktadorya? Kaya hindi po namin kayo kailangan ngayon. Kung ang kailangan lang mapunong EDSA, hindi na po kayo kinakailangan pumunta. Pero kami po'y nananawagan. Paalang-ara po sa pagkabayani ni Ninoy Aquino at ni Cory Aquino, nananawagan po kami. Makiisa na po kayo. Hindi ko po alam kung bakit talagang kayo ay kaing suka. Pero maintindihan naman po namin na kapag naman kayo'y matauhan at bumalik sa tamang landas at makiisa sa sambayan ng Pilipino. Hindi po matutuwa si Ninoy at si Cory Aquino sa estado ng korupsyon na nangyayari ngayon na nagmumula sa ulo ng gobyerno mismo na si Bangag Jr. Hindi po matutuwa si Ninoy at si Cory Aquino sa pamumuno ng isang bangag. Hindi po matutuwa si Ninoy at si Cory Aquino sa ginagawa ngayon na pinapakulong lahat ng kritiko ng administrasyon gaya ng pinakulong din nila ang ng ama ng bangag, yung amang diktador, si Ninoy Aquino, Joey Salonga, Tanyada, Jokno at iba pa. Nauulit lang po ngayon talaga ang kasaysayan. At nakakahiya nga po na pati mga anak ng gaya ni Pepe Jokno ay ngayon kaing suka dyan sa diktador na yan. Ano ba ang binigay ng bangag Marcos Jr. sa inyo at kayo ngayon nakikipagsabuatan sa kanila? Pero ako po nananawagan sa mga tunay na nanindigan sa demokrasya. Ako po, 12 anyos pa lang sumisigaw na ng Ninoy, Ninoy, Ninoy. At hindi ko po pinagsisisihan yan kahit anong mangyari. Gaya ng hindi pagsisisihan ni Tatay Digong ang pagsuporta kay Ninoy Aquino at kay Cory Aquino. Hindi po yan pagtataksil sa pag-amin na tayo minsan dilawan dahil tayo nanindigan laban sa demokrasya, laban sa diktadura at para sa demokrasya. Hayan na po ang taong bayan. Sa katunayan, ikaw, ano pangalan nung apo ni Ninoy na si D? Hindi ka namin kailangan para maputong EDSA. Nakita mo, nung ikaw lang kasama mga komunista, nagpatawag ng tao, ilan lang kayo para kayo isang tabo lamang. Ayan na po ang ganyang kadami ng nasa EDSA. Pero ang aking panawagan, there is no such thing as enough people to show yung ating galit. Kaya tera na po, kalimutan na natin ang nakaraan. Paninindigan nyo na po ang legacy ng inyong mga ninuno ni Ninoy Aquino at ni Cory Aquino. Makiisa na po kayo sa sambayanan at sabihin, tama na, sobra na, muli. At ang pangako ko po, hanggat sa ating makakaya, ngayong pagkakataon, magkakaroon ng katulungan, makukulong ang mga Marcos at baka nga mapatawan na sila ng parusa dahil sa kanilang pagpatay kay Ninoy Aquino. Yeah, I hope so. So, well, yun nga, naka-receive tayo ng balita, folks, na talagang ang mga tao dumadagsa na, yung mga lumalabas sa opisina, papunta na. Kanina, ang daming nag-comment, nagme-message si Maharlika. After namin sa office, pupunta na kami sa EDSA. So, again, ito ay tuloy-tuloy na at na ulinigan natin na wala daw po itong uwian. So, kaya mananawagan talaga tayo sa mga business sectors so may mga kakayahan na mag-provide ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan na nanindigan, katulad ng portalet, water, kung ano man ang kaya ninyong ibigay dyan. Dahil ang pinaglalaban naman natin dito ay hindi si Marcoleta, hindi si Duterte, kundi ang mga kalaya kayo sa kamay ng mga kawatan, sa kamay ng mga bangag. So manawagan din dito dahil ako ay Katoliko, no, spokes. So manawagan din tayo sa ating yung mga matitinong pare na anuhin niya, hikayatin ninyo ang inyong mga kongregasyon,
Gayatin ninyo ang inyong mananampalataya. Naku, talagang kayo ay tapat sa Diyos, tapat sa bayan. Ito na ang panahon na ipakita ninyo ang suporta sa bayang minamahal at ipakita ninyo sa Diyos na nasa tamang landas kayo. So, ako, tuwang-tuwa ako na spokes dahil talagang ito, napanaginipan ko to eh. Napaginipan ko 'to na mangyayari talaga ito. So kaya ako naman tuwang-tuwa dahil ang mga tao hindi nagpapatinag. Tinatakot nila ngayon, spokes. Recently, mayroong pronouncement na naman itong si Auntie Claire, si Clarissa Taratara, na mananagot daw ang lahat ng mga itong mga kababayan natin or mga nasa likod ng surprise rally. Bakit mananagot? Kalayaan ng taong bayan 'yan. Bakit sila nananakot? 'Di ba, Well, alam mo, spokes? ang pananakot talaga ay yung alam nilang marami silang nagawang kasalanan laban sa bayan. Pero tama ka, Mhm. Mother Dragon, kinakailangan manawagan din tayo sa simbahang Katolika. Pupuwede Yeah. ba ho na itong pinaglalaban natin na katarungan, yung pinaglalaban natin na nakasaad sa Biblia na pakainin ng nagugutom, damitan ng walang mga damit at tahanan sa Mhm. walang mga tahanan, ay pangungunahan ng isang mas maliit na sektor ng religious group sa Pilipinas at yung mayorya na inaasahan nating nakikipaglaban para sa kapakanan ng marami ay mananahimik. In fairness, Claire, nagsalita na ang ating mga kaparian. At nung kailan, nung 28, sila'y Yeah, nanawagan ng isang rally laban sa korupsyon, kaya lang hinayjack ng mga walang yang kamatayan black. No? At yeah. ginawa nila na anti-Duterte. Pero hindi naman totoo yan dahil sa kapranggot na taong dumating, mas marami pa yung mga Duterte supporters na dumating, no? Na hindi Mhm. pinagsalita sa entablado. So in fairness, nagsimula ng manawagan ng simbahang Katolika kasi alam nila na hindi po pwede na sila'y nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan sa Mhm. kahirapan ng kanilang mga inaalagang mga tupa. So inuulit po natin panawagan sa ating mga kapatid sa simbahang Katolika, kayo pong inaasahan ng ating mga kababayan para manguna rin at makiisa dito sa laban ng ating mga kababayan para sa katarungan at para sa mas mabuting kabuhayan para sa lahat ng Pilipino. Sama na po kayo. At kung kayo ay Ang may galit kay Duterte, hindi na po Duterte pinaglalaban ngayon. Inang correct. bayang Pilipinas na po ang pinaglalaban. Tama na po yan. Yeah. Ang hindi lang po pwede talaga sumama dahil hindi natin sila kailangan, mga komunistang pumapatay sa kapwa Pilipino, diyan na po kayo Yes. mag-rally na linalangaw kayo. O ano ngayon? Ayaw nyo kaming pasalihin sa rally. Tignan nyo ngayon ang aming mga numero. O ano ngayon? Teddy Casino, ano mangyayari sa'yo? Nasaan ka? Nagtatago dahil mali-malita mga binibigay sa inyo. Ano yan? Kakahihiyan ang ginagawa ninyo. Nung minsan, sinuportahan nyo si Duterte. Kayo pa nangangampanya kay Duterte. Nang hindi pumayag si Duterte na magkaroon ng power sharing, ginawa ninyong kalaban. Di ba? Mhm. Yang inyong mga pagsuporta at later on, pagtakwil kay Duterte, nagpapakita na kayo ay mga nanggagamit lamang. Manggagamit. Manga Part 1, the original manga, ang Mangga. kamatayan ng black. Di Yeah. ba? So alam mo, folks, maganda rin yung nangyari 'no, nung, June 28 na somehow, na-hijack nila at, hindi pumunta yung ating mga kapatid ngayong araw na ang INC lalo na. Kasi nung time na yon talagang alerto actually ang Bangag administration. Nagpadala nga ng 10,000 police. Kung nagkataon hindi rin makakapurma, hindi rin natin ma-occupy itong EDSA. Pero ang kagandahan lang ngayon dahil surprise nga, ayan, mismo ang mga police kanina na nagsabi na hindi nila kayang i-disperse dahil sa Subukan sobrang yung dami i-disperse. ng tao. Yeah. Oo. Actually, yung mga loko-loko mga pulis, sige i-disperse nyo nang makita nyo, maramdaman yung hagupit ng taong bayan. At baka Mhm. mapadali na ang ating nais mangyari na tunay na pagbabago. Karapatan po ng taong bayan yan. Kung nais silang sisantihin ng bangag, karapatan po namin yan. Mhm. Nasa saligang batas po yan. So, subukan ninyong harangin ngayon habang nangyayaring kasaysayan at kayo po ay makakatikim ng hagupit ng taong bayan. Tapos folks, ang pinapalabas pa ng Bangag administration
kawawa daw yung mga commuters, kawawa daw yung mga pumapasok sa opisina na nabubuhay lamang ng day to day, like, yung umaasa sa sweldo ng pang-araw-araw, mga ganyan, mga dramatization. Parang lumalabas na etong ating mga kababayan na naninindigan ay nakaistorbo o nakasira sa pangkabuhayan ng ating mga kababayan na nag-commute dyan sa EDSA. Pero sabi ko nga kanina, hindi nila masabi sa taong bayan na pag-upo pa lang ni Bangag ay pinarwisyo na nila ang buhay. Hindi lang ng mga commuters ngayong araw, kundi ng buong sambayan ng Pilipino. So, appeal to emotion na naman sila na parang concern sila dahil di nakapasok yung ibang mga kababayan din sa kanya-kanyang mga opisina or kanya-kanyang mga trabaho. So, anong masasabi mo dyan? Kung sila ay nag-a-appeal sa emotion, tayo nag-a-appeal sa sikmura. Mula po na naging leader natin ng Bangag na wala sa tamang pag-iisip, naging napakahirap na po ng buhay sa Pilipinas. At habang tayo nga ay lalo pang lumala ang kahirapan dahil sa putukan sa gitnang silangan, wala pong nangyari sa Malacanang kung hindi party. Talagang Yes. dugong Marcos po yan. Magnakaw, mag-party at hayaang magdusa ang mga Pilipino. Now, alam mo, partner, unfortunately, kailangan kong umalis panandalian dahil ako may blood test. Alam mo naman ako, diabetic, regular blood test. At dito sa Europe, kailangan siputin mo yung meeting mo, appointment mo, no? Kung ikaw ay panandalian magpapaalam, Dito lang ako. Bumalik ka na lang. Babalik lang ako dahil lalakad lang naman ako pupunta sa laboratorio. Okay? Maraming salamat. I'll be back. Dito lang ako. Okay. Alright. So, mga kababayan, syempre nag-iisa na naman ako at mag-abang tayo kung sino mga kasama natin na mga palangga. Alright. So, kanina nga, sabi ni Spoke Sari, na tayo ay umaapela sa sikmura ng bawat Pilipino na nagugutom. Nabanggit ko na rin to kanina na habang kayo ay nagugutom, si Bangag Jr. ay nag-iimbita ng mga Hollywood performers, binabayaran ng milyon-milyon, okay, galing sa pera ng bayan itong mga performers na ito para sa kanyang birthday, para sa kanyang kung ano-anong mga orgihan dyan sa bangag na administrasyon o sa Malacanang. So ngayon, dahil nga na-sorpresa sila, gigil na gigil. Galit na galit at gustong manakit. So kaya tayo naman, syempre, maximum tolerance din tayo na mga nandiyan ngayon sa EDSA. Nakita nyo, ano po yan like few minutes ago, yung nakikita nyong larawan. At marami pang parating at pilit na hinaharang ng mga bangag nga itong ating mga kababayan na patuloy na dumadagsa. Diba? Patuloy na dumadagsa. So, syempre patuloy pa rin tayo magantabay at nananawagan tayo na peaceful. Ngayon, yung mga artist, okay, shout out sa mga artist natin dyan na para sa bayan, okay, gamitin ninyo ang inyong talent, diba? Mag-perform kayo dyan, magsalta kayo na kayo ay against sa corruption. Kung talagang totoo yung mga sinasabi nyo, in the past na kayo ay lumalaban sa mga kawatan, ito na ang time ninyo na lalong mag-shine. 'Di ba? Dahil kung puro lang kayo dakdak at hindi kayo lumalaban sa tunay na, tunay na problema na nangyayari diyan sa inyong bayan at kayo ay nagsaside lang, let's say sa mga kakamping o kung saan man, 'di ba? So, mga kababayan, ito yung sinasabi natin sa inyo na dapat ang laban natin, manindigan kayo, hindi dahil kung sino ang kadikit nyo, kung sino ang sinusuportahan nyo, kung hindi, yung manindigan kayo dahil nararamdaman nyo yung hirap, nararamdaman ninyo ang panggigipit, nararamdaman nyo ang presyo ng mga bilihin na sobrang taas, ang krimen, ang problema sa healthcare na hindi yun napapagamot, ang inyong mga mahal sa buhay na minsan dinidecline pa kayo ng PhilHealth dahil wala pa yung mga na-confine ang inyong mga pamilya, then nabawian ng buhay, ayaw i-honor ng PhilHealth kasi dun sa sinasabi nilang wala pang 24 hours na na-confine sa hospital. So yung mga ganito, yung mga ganong klase mga Pilipino na nakaramdam ng sobrang pahirap,
ng gobyernong ito. Di ba? Kailangan nyo manindigan. Ulit-ulitin ko. Ako, naninindigan ako dito, hindi para sa akin. Alam niyo naman, wala ako sa Pilipinas, di ba? So, ito, 8 minutes, mga kababayan. Ito na ngayon ang pangyayari dyan. Dali lang, ha? Okay, tingnan natin. Oh. Ayan, parami na ng parami. Ang taong bayan. Oh my God. Tignan nyo yan. Pumunta na po kayo at maging part kayo ng history. Okay? Para may maikwento kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, na minsan ay napatalsik ninyo ang mga adik. Ang sarap ng kwento yan, mga palangga. Kapag nagwagi ang taong bayan, iyan ay pinakamagandang kwento sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. Kaso lang, sabi nga ni Spokesari, yung mga dilawan dati na lumaban sa mga Marcos dahil nga sinasabi ng mga dilawan o mga Liberal Party na ang nagpapatay kay Ninoy ay mga Marcos, pero ngayon Marcos na rin sila. Well, ang ano niyan, ang bottom line ay pareho na silang interest, mga maleta. Dahil ang interest na mga supporter ni Ninoy para sa tunay na pagbabago at talagang tunay na malayang Pilipino, dapat nandiyan sila. Dahil ito naman ang laban ay hindi dahil kay Duterte o kung kanino pa man, kung hindi para panagutin ang mga kawatan, ang mga nagpabaha sa ating bayan dahil ninakaw nila ang flood control project, dahil ninakaw nila ang budget ninyo para sana sa inyong mga infra, healthcare, education o sa pagpapalago ng ekonomiya ng bayan natin. So, again, mga kababayan, ako nandito lang ako, kahit nasa malayo ako, naninindigan para sa inyo. Pero nasa mga kamay ninyo kung paano ninyo mapabago ang buhay. Kung kayo ba ay mananatili na bangag pa rin. Okay? Bangag pa rin ang inyong Pangulo, nasa inyong mga kamayan. Pero this time, sa mga nakukuha natin mga information, lalong dumadagsa ang ating mga kababayan na pumupunta dyan sa EDSA. Although, hinaharangan. Bakit hinaharangan? Sige nga. Di ba? Kalayaan niya ng taong bayan na magsalita, na magpakita ng kanilang disgusto sa hayop na gobyernong ito. Bakit hinaharangan ng mga pulis? Bakit tinatakot ng bangag administration na kakasuhan? Nanindigan sila. Di ba? Yes, dapat nang sipain ang mga bangag. Exactly. So, ngayon, actually, nagsalita si Inday Sara, no? Meron palang statement si Inday Sara. Ito. Ang sabi ni Inday Sara dyan, okay, statement niya just like an hour ago. The people gathered in EDSA today reflect a growing sentiment that I have consistently expressed since 2024. Correct. But again, sabi ko nga sa inyo, ako bilang isang bangag supporter, 2022, pag upo pa lang ni bangag, ako ay nag-expose na ng mga katiwalian nila. Yung binabanggit ni Spokes kanina, smuggling, hoarding, sugar, rice. Excuse me. Yan sa pinakaunang in-expose natin hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Mga pinangakuan kayo, mga pledges. Bumiyahe si Bangag, China, Singapore, Saudi, Europe, America, all over the world. Nag-travel ang Bangag yung presidente. Inetsos kayo sa mga pledges. Imagine like, how much is that? 23 million dollars, okay? 23 million US dollars ang binida ni Bangag nung pumunta siya sa China na magbibigay ang China ng nag-pledge ang China ng 23 million US dollars para sa investment, okay? Para magtayo ng mga infra sa Pilipinas para makapag-create ng jobs. Pero ano nangyari? Niho. Kahit i-check niyo yung pinagsasabi ko, makikita niyo yan na sinabi ni Bangag, yung pinagmalaki niya na nakakuha siya ng 23 million dollar pledges, pero hanggang ngayon, Google nyo sa DTI, sa kanilang mga website, walang update kung nag-materialize ba itong mga
pledges na mga kadyutahan kasinungalingan ni Marcos Jr. Binida-bida lang kayo, sabi ko nga sa inyo, mag-optics-optics lang si Bangag, kumbaga para ma-justify lang yung kanyang travel na may ginagawa siya bilang bangag na presidente sa mga travel niya, pero hindi natin alam kung nagsisingot lang pala siya o nagta-transport siya ng pera kung saan man siya magpunta, ngayon, gumagastos na ang Pilipino sa kanilang pamasahe, paglamon, lahat, name it. Di ba? Yung mga entourage, yung mga bit-bit, yung mga addict na katulad niya. So, talagang ang Pilipino ay double trouble. Di ba? Talagang double trouble dahil nagbit-bit na, gumastos na ng pera ng bayan, then wala namang nakuha kasi yung pledges ay hawsyaw or kathang isip lang ni Bangag. Walang nag-materialize. Yan ang katotohanan. Sa halip, umutang pa tayo ng umutang, which is right now, sa ika-4 na taon niya, more than 5 trillion. Okay lang sana kung umutang ng umutang, may nakikita kayong what? Tangible evidence na naipatayo. 'Di ba? Nagpatayo ng ganitong struktura, manufacturing chuchu, kung ano-ano mga business na makakapag-create ng jobs. Pero wala namang na-create na jobs. Ang na-create ni Bangag, mga maletang ninanakaw nila. Sabi ko nga, you do the math. Pumunta ka sa lower house, sa Senate, cabinet secretaries, USEC, ASEC, director, lahat halos magnanakaw. Dahil, sabi ko nga sa inyo, June, I think August, September, basta yung nag-expose ako, pero pinaka talagang nag-full blown, kumbaga bakbakan ng ating expose ng 2023, na halos lahat, even designers ng mga mga kaletsya ni Lisa Tanas, even yung mga sumisip-sip sa kanya dyan, ASEC man yan, staff niya, nakakabili ng bahay sa iba't ibang bansa o nakapagpatayo sa Pilipinas ng bahay. Hindi pa nag-iisang taon si Bangag. Galing sa pera ninyo. Kaya, pag nagkaroon ng change of administration, dapat lahat ng inappoint na ASEC, I mean, not only ASEC, lahat ng inappoint ni Bangag, halong katin dahil yan ay nagnakaw sa kaban ng bayan, nagpatayo ng bahay. Although yung iba dyan, medyo mahirap i-trace, it takes time. Kasi tulad yung mga bumibili ng bahay dito sa Amerika, gumagamit lang sila ng mga dummy, 'di ba? Ng mga dummy or mga businesses like LLC or whatever, 'di ba? Para ikubli nila, itago nila yung mga ninakaw nila sa kaban ng bayan. But hindi rin naman sila hindi rin naman forever na makatago sila. Pero ako, dahil sa sobrang hirap na naranasan ninyo, lubog sa utang, okay? Ngayon, wala, mataas ang bilihin, grabe ang krimen, may peace of mind ba kayo? Ito ang question ko sa inyo. May peace of mind ba kayo ngayon? Kayong may mga anak na mga nag-aaral, na ang anak nyo ay safe? Di ba wala? Umamin kayo. Kahit anong kulay nyo, kahit anong political affiliation nyo. May peace of mind ba kayo na ang inyong mga anak ay kaya nyong bitawan na sumakay sa jeep mag-isa? Dahil hindi naman lahat nakaka-afford ng school bus. Yung iba nga, naglalakad lang, milya-milya ang nilalakad. Right? So, wala kayong peace of mind. Okay? Hindi na kasi peaceful na mabuhay sa Pilipinas dahil ang namamayagpag ay mga adik, mga kartel, sindikato, kawatan. Ulit-ulitin ko. Okay? Ako ang unang tinarget ng mga bangag. Ako ang unang gurgurin. Pero hindi tayo nagpatinag dahil sabi ko nga, isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Kung oras mo na, oras mo na. Pero syempre, hindi iaadya ni Bathala na basta-basta na lang namamatay ang mga taong lumalaban. Hindi rin iaadya ng Diyos na basta-basta nila ikulong ang mga taong inosente. Ito lahat ang gustong gawin. Lahat ng nagsasalita ay kakasuhan. Huwag na tayo lumayo eh. Si PRRD, pinakidnap. Si Bato, hinahunting. Gusto rin ipakidnap sa ICC. Okay? Lahat. Mike Defensor, asawa niya, mga Marcoleta, name it, sino pa? Respicio, lahat kami na nagsasalita. Kiko Barzaga, di ba? Tinanggal nila. Leviste, yung mga bagets na yan. So,
Siguro, ayun no, ang gawin niyo talagang ito na yung sinasabi niyo, Maharlika, mag-lead ka, ang ingay-ingay mo. Pumunta ka dito, mamuno ka at susunod kami. O kailangan niyo pa ba ako sa buhay ninyo? Sige nga, sumagot kayo. Na mga trolls, na mga bayad. Bongo, yes, yan. But hindi ko nakikita yung mga shout out sa mga senators aligned sa mga Duterte. PDP Laban, hindi ko kayo nakikita. Asan kayo? Pumunta kayo dyan ngayon sa EDSA, gusto namin makita. So lahat tayo dito ginigipit. Pero kasi hindi ako natatakot sa mga hayop na yan. Sabi ko nga, kailangan natin labanan ng mga bangag. Kasi pag palampalampa tayo dito at matatakot tayo, katulad ng sinasabi ngayon ng bangag administration, kakasuhan, mananagot yung mga lahat ng mga nandiyadyaan sa rally na yan o yung mga nag-organize sa mga rally na yan. Tignan natin. Nakita nyo naman yung police kanina na nagsalita. Sabi ko nga sa inyo, tinanong siya, ano sa tingin ninyo? Mamang police, madidisperse nyo ba ito? Dahil wala itong permit. Okay? Walang permit para mag-rally sila. Ano sabi ng police? Hindi na nila ma-disperse dahil hindi nila kaya dahil sobrang dami. Dahil na sorpresa nga sila. So, lahat ng pwedeng kaputahan gagawin ni Marcos Jr. gagawin niya. But again, kailangan lang ninyo manindigan dahil mas powerful ang boses ng bayan. Mismo ang AFP nagsabi na lightning rally daw ito. Ngayon, mga kababayan, ito, tignan natin. Bakit ayaw? Okay, chiki. Ito. Yan ang kasalukuyang pangyayari. Teka. Ayan, tignan natin saan to. Okay, wait. Okay, tignan natin. So ito ay about 2 p.m. June 30, another commotion erupted between protesters and police along the southbound lane of EDSA in front of People Power Monument. Okay, tignan natin ulit. Okay. Nagkaroon ng commotion. Sa panawagan sa mga police at sa mga rallyista, huwag po tayong manakit. Kailangan natin ng peaceful gathering. Okay, sa mga police, huwag kayong manindak, huwag kayong manakot. Dahil alam ko, sumusunod lang kayo ngayon dahil natatakot kayo mawalan ng trabaho. Pero isipin ninyo, ang sinusunod ninyo ay mga adik. Ang Bangag Administration, si Lisa Tanas, okay, na yan talaga ang tunay na nagpapatakbo ng bayan. Yan din ang nagpapatakbo ng mga pangawat. Diba? Remember, sinabi ko sa inyo dati na last nung 2022, dyan pa lang sa anong department yon? Not only agriculture, PAGCOR, di ba? Kumukolekta na si Bangag dyan. Ang taga-kolekta niya dyan ay PSG. Okay? PSG na I believe wala na sa kanila yon, nag-resign na